The presence of the Lord is with us. Praise God. Just want to thank you sa ating pong natapos na prayer and fasting. Natapos natin yung ating pong 3 days prayer and fasting every month. And to tell you honestly, it's 40 days. 40 days of prayer and fasting, 7 days nung January, 3 days every month for 11 months. 3 times 11 is 33, plus 7 is 40. Amen? Can we give God a praise? And you know, if you will look at the life of Jesus, after his 40 days of prayer and fasting, the Holy Spirit led him. The presence of God led him to do the works of God. And that's why we have this series about the presence of God. The presence of God is the atmosphere of heaven. Heaven is heaven because of the presence of God. Kung wala yung presence ng Diyos sa langit, hindi langit yun. Amen? Ang langit ay langit dahil nandoon ang presence ng Diyos. Ang impyerno, kaya siya impyerno. Bakit? Wala doon ang presence ng Diyos. Sa buhay ng isang tao na nakaranas ng impyernong buhay, kaya nila nararanasan yun kasi wala yung presence ng Diyos. And if you have the presence of God in your life, you have the peace of God. Nasa iyo yung kapayapaan ng Diyos. Amen? Nasa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Nasa iyo yung pag-iingat ng Diyos. Nasa iyo ang lahat kapag kasama mo ang Diyos. Praise the Lord. Kaya nga, kanina sa communion, the Lord gave Pastor Arnel that insight, that revelation, that if you eat and drink in Jesus, no, the blood, the body of Jesus, the blood of Jesus, you drink that, then you stayed, you remained in His presence. At huwag nating kalilimutan mga kapatid na si Jesus, ang ating Panginoon, lagi siyang merong offer sa atin. Remember in John chapter 7 verse 37, nag-offer siya ng drink, ng water. Sabi niya, if you are thirsty, come to me and drink. If you will come into the presence of Jesus and drink of the water that He offered, then that water inside of you will become a rivers of living water. Yung inumin nagiging ilog. Yun yung miracle sa presence ni Lord. Ang maliit na bagay lumalaki sa presence ni Lord. Amen? I want you to have this insight, to have this revelation. Kaya nga yung bata na meron siyang 5 tinapay tsaka 2 isda na kanyang baon, nung dinala niya sa presence ni Jesus, ano nangyari? Ang pinakain ay 5,000 tao. Puro lalaki lang yon na malalakas kumain. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata doon. Tandaan natin mga kapatid, anumang bagay na nasa presence ni Lord, lumalaki. Kaya kapag ikaw nasa presence ni Lord, lalaki ka. Amen? Lalaki yung pananampalataya mo, lalaki yung iyong pangunawa sa buhay, lalaki yung iyong karunungan, yung kaalaman mo tungkol sa Diyos. Lahat ng nasa presence ni Jesus, lumalago sila, pinagpapala ng Panginoon. Can we give Him the praise? That is the reality. Kaya nga last Sunday we talk about God with us. And God with us means we have the revelation of the presence of God. God with us means the reality of having a personal relationship with Him. And if God is with you, who can be against you? You are victorious because of Him, because of His presence. You are victorious. You are successful. Lahat ng mga taong hinanap ang mukha ng Diyos, naging successful sila. Naging matagumpay sila. By the way, ang face ni Lord sa Hebrew ay panim, nang ibig sabihin presence. When you seek the presence of God, when you seek His face, you seek His presence. And the Bible says, Uzziah, as long as he sought the Lord, God gave him success. It's all about the presence of God. The presence of God will make you a victorious person. Amen? That's why sa ating pong series this Christmas, no, pag-usapan natin yung kanyang presence, yung reality, yung impact ng presence ni Lord.
Kasi si Lord, hindi lamang siya omnipresence na siya'y nasa lahat ng dako. Hindi lamang siya nandoon sa lahat ng dako. Si Lord, He could be in your place. The manifest presence of God. He could be everywhere. He could be here. Amen? As long as we glorify, as long as we honor Him. Pakisabi sa katabi mo, may the presence of God be with you. Amen. Napakahalaga niya. Nasabihin natin lagi na ang presence ni Lord nasa iyo. Samahan ka ng Panginoon. Ilayo ka sa kapahamakan. Ilayo ka sa disgrasya. Ilayo ka sa mga taong mag-iisip na masama sa iyo. And that is the essence, the reality of the presence of God. So welcome today. And as we go to the Word of God, the message today is about standing in God's presence. I pray that the Lord will give you this enlightenment for you to know, for you to have a clear understanding of standing in the presence of God. Standing in the presence of God expresses an awareness, dependence, and confidence in God's presence. Kapag ikaw ay tumatayo sa presensya ng Panginoon, ikaw ay merong kamalayan, meron kang pagtitiwala, meron kang pananampalataya na ang presensya ng Diyos kasama mo. It reflects a posture of faith and trust that God is always present. Ito ay position ng pananampalataya at pagtitiwala na kapag ikaw ay nakatayo sa presence ng Panginoon. Na kapag ikaw ay nasa presence ng Panginoon, ito ay isang kalagayan ng pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos present sa iyo. Na hindi ka iwanan ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Gagabayan ka niya, i-comfort ka niya sa panahon ng ikaw ay nalulungkot. He will empower you sa panahon na ikaw ay nagiging mahina, palalakasin ka niya. Yun ang ginagawa ng Panginoon sa mga taong nananahan sa kanyang presensya. Purihin ang Panginoon. Biblically speaking, yes. Come on, give God the praise. Thank you, Lord, for your word for us today. Biblically speaking, to stand in God's presence is a position of privilege and trust. Kapag tumayo ka sa presensya ng Diyos, ito ay privilege ng pagkakatiwala sa iyo. Kapag isang tao tumayo sa harapan ng presidente, binigyan siya ng privilege, binigyan siya ng pagkakatiwala na tumayo. Kapag ang isang prominenteng tao, sinabihan ka na tumayo, nakasama niya, ibinibigay niya sa iyo yung privilege. Ibinibigay niya sa iyo yung pagtitiwala. How much more in God? Sabi ng Bible in Deuteronomy chapter 10 verse 8 in the International Standard Version, it says, at the time the Lord set apart the tribe of Levi. The tribe of Levi were set apart to serve God, to worship God. Parang katulad ng worship team natin, merong set apart. Set apart sila to worship God. May mga leaders tayo set apart to lead. Like the Levi, they were set apart by the Lord. The Lord, take note, the Lord, the self-existent one. He is Yahweh. The covenant-keeping God set apart the tribe of Levi to carry the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant is the symbol of the presence of God. Kapag ang Ark of the Covenant nandoon yung presence ng Diyos. And they were set apart to stand in the Lord's presence. The tribe of Levi were set apart to stand in the Lord's presence, to serve and to bless His name until this day. Kaya yung mga taong binigyan ng karapatan na tumayo sa Panginoon, sa presence ng Diyos, kayo'y binibigyan ng karapatan upang maglingkod sa Kanya at magbigay ng pagluwalhati sa Kanyang pangalan. Amen? Being in God's presence is also a position of honor and being set apart for God. You see, mga kapatid, the presence of God will make you a different person. If the presence of God is with you, gagawin kanyang kakaiba. Magiging kakaiba yung pananaw mo, magiging mataas ang pananaw mo. You will have the thoughts of God because we have the mind of Christ.
As long as you are in the presence of God, in the presence of Christ, you will have the mind, the thoughts of God. You will understand His ways. Maintindihan mo yung kanyang pamaraan. He will make you a different person. Lahat ng mga tao na sinamahan ng Diyos, naging kakaiba sila. Si David na isang pastol, nang ang presence ng Diyos nanahan sa kanya, nang ang Holy Spirit nanahan sa kanya. Hindi siya nanatiling pastol sa buong buhay niya. Naging hari siya ng Israel at naging pinakamayaman, pinakamakapangyarihang tao sa kanyang kapanahunan. Sa panahon ng kanya na siya'y famous, makapangyarihan, namamahala, nagtatagumpay, wala siyang isang desire sa puso niya, kundi ang presence ng Diyos. He has everything, but he has one prayer. And he said to God, "Cast me not away from your presence." Huwag mo kong ilayo sa iyong presensya. Sapagkat alam niya kapag siya'y nalayo sa presensya ng Diyos, yun yung pinakamalungkot, pinakamahirap, pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao. That's why the Bible says, si Cain, he was the most lonely person on earth. Why? Because he departed from the presence of God. The presence of God, according to Pastora Karen, in His presence is fullness of joy. Amen? Yung quote niya kanina. Why? Because the presence of God is the source of all things, of all the good things, of all the blessings and favor and healing. If you want to be healed, go to the presence of God. Claim your healing. His presence will make you a different person. Gagawin ka niyang kakaiba. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, gagawin ka niyang kakaiba. Babaguhin ka ng presensya ng Diyos. Amen? If anyone is in Christ, if anyone is in the presence of Christ, he will be a new creation. Magiging isang bago nilalang ang isang tao nasa presence si Kristo. Kakaibang presence si Kristo. Read your Bible. Matthew, Mark, Luke, John. Lahat na nakasama ni Jesus na bago ang buhay. Ang bulag nakakita, ang pilay nakalakad, ang pingi nakarinig, ang pipi nakapagsalita. Why? Because the presence of Christ is present. When the presence of God is present, wonderful things will happen. Miracles will manifest. That's why this is my prayer. I have this one prayer. Kaya lagi ako umiiyak sa Panginoon, Lord, lead us to experience, may your church, may this church be a presence-driven church. Na yung presence mo, Panginoon, yung siyang magtutulak sa amin na gawin ang iyong kalooban palagi. Amen. Handa na po ba kayo ngayong umaga? And this is our verse, Luke 1, verse 19. Praise the Lord. Itong Luke 1, verse 19, ito yung background na pumunta si Angel Gabriel kay Elizabeth at sinabi sa kanya ang mabuting balita. Na siya'y manganganak ng isang lalaki, na yung lalaki na yung magiging forerunner of the presence of Christ. And his name is John the Baptist. Now the angel said to him, kay Zacharias, na tatay ni John the Baptist, sabi niya, I am Gabriel. Take note of what this angel said to Zechariah. I am Gabriel. And he said the word, I stand in the presence of God. When I read that, I was struck. Somebody stand. Somebody spoke. And he stood with him, saying, I am Gabriel. I stand in the presence of God. Iba yung kanyang declaration eh. Sabi niya, ako si Gabriel. Ako'y nakatayo sa presensya ng Diyos. And I've been sent to speak to you and to tell you this good news. When Gabriel says, I am Gabriel, I stand in the presence of God, mga kapatid, ito'y punong-puno ng meaning. And it will reveal profound spiritual truth for us. But in reality, when Gabriel said, I stand in the presence of God, it is a declaration of God's approval, access to His presence, and authority as God's messenger. Tingnan natin yan. Ano ibig sabihin ng pagtayo sa presensya ng Diyos? Ano ibig sabihin ng salitang
I stand in the presence of God. What does it mean to stand in God's presence? Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Kasi tayo po, nagbabasa tayo ng Biblia. Ako, pag nagbabasa ako ng Biblia, I read it prayerfully, carefully, asking God, Lord, reveal to me something, open my eyes that I may see wonderful things in your word. So what does it mean to stand in God's presence? First, to stand in God's presence means to have the approval of God. Ayan. Pag tumayo ka sa presensya ng Diyos, o pagka tumayo ka sa harapan ng isang presidente, tumayo ka sa harapan ng isang prominente at kilalang tao, ibig sabihin, binibigyan ka ng approval. Ina-approve ka na tumayo ka. You see, to have the approval of God means living in a way that aligns with God's will, pleases Him, and reflects His character. Kapag ang isang tao tumatayo sa harapan ng Diyos, yung taong yon, naka-align siya sa kalooban ng Diyos. Nalulugod ang Diyos sa kanyang buhay. Nagre-reflect sa kanya yung character ng Diyos. That is the reason why Gabriel said, I am Gabriel. I stand in the presence of God. Why? Because si Gabriel, he aligns himself with God's will. Hindi siya kasama doon sa mga nag-rebelding anghel. Kasi ang mga anghel, hindi naman sila ginawang robot na sunod-sunuran sa Diyos. Sila nilikha ng Diyos na mayroong kalayaan ng pagpili. Kaya nga yung si Lucifer na isang anghel, nag-rebelde sa Diyos, nagsama siya ng one-third na anghel. But Gabriel, and the rest of the seraphims, and Michael, archangel, and the rest of the angels, 2/3 of angels in heaven, sided with God's will. That is why he said, I stand in the presence of God. Inapprove ng Diyos ang kanyang buhay. Inapprove ng Diyos ang kanyang paglilingkod. He was aligned with God's will. His life is pleases to God. His character reflects the character of God. That's why he said, I am. When you say, I am a child of God, you are saying you are aligned in God's will. You are living a life that is pleases to God. And as a child of God, you are the reflection of God's character. You see, it signifies that one's actions, faith, and intentions are in harmony with God's desires. Kapag tumayo ka sa presensya ng Diyos, kapag naranasan mo ang presence ng Diyos, sometimes kapag naranasan mo ang presence ng Diyos, iba yung feeling mo. Minsan bigla kang iiyak, minsan bigla kang makaramdam, parang ang lamig-lamig ng pakiramdam mo, minsan parang nanginginig yung tuhod mo. Sino sa inyo nakaranas ng ganon? Na parang nanginginig yung tuhod mo, hindi ka makatayo. I experienced that. Hindi ka makakatayo sa harapan ng Diyos. If there's something in your heart that is not pleasing to Him. Tingnan natin yan. Psalm chapter 5, verse 4 to 5. In the New Living Translation, it says, O God, David says, you take no pleasure in wickedness. You cannot tolerate the sins of the wicked. Sabi niya, ikaw Diyos, hindi ka nalulugod sa kasamaan. Hindi natutuwa ang Diyos sa kasamaan. Hindi siya natutuwa na ang isang tao ay gumagawa ng masama. Hindi niya pinapayagan ang kasamaan sa kanyang harapan. Pwede sabihin natin ngayon, rampant ang kasamaan. But the day will come, there will be a judgment time. Judgment day. Kasi ang Diyos hindi nalulugod sa kasamaan. Bakit? Ang Diyos ay banal. At ang isang tao makatatayo lamang sa harapan ng Diyos kapag ang isang taong yon ay namumuhay ng banal, ng matuwid. Kaya nga sabi ng verse 5, therefore, the proud may not stand in your presence. Kaya nga po, ang mapagmataas, sa wikang kanto, ang mayabs. Ayan. Yung mayabs. Di ba, hindi kayo natutuwa sa mayabs? Kapag yabs naman ito, di ba? Parang ang mayabs, hindi kinatutuwaan. At ang mapagmataas ay hindi makatatayo sa kanyang presensya. Lahat ng gumagawa ng masama
kinasusuklaman. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, sa paglapit sa presence ng Diyos, ang unang makikita mo, sarili mo eh. Remember si Isaiah? When Isaiah saw God high and lifted up on His throne, seated on His throne. And Isaiah saw himself, nakita niya yung sarili niya. Wow, ang sabi niya, sa aba ko, sumpain ako. Sapagkat ako isang taong marumi, ako'y may maruming labi, ako'y nakatira sa paligid ko, ako'y nanahan na mga kasama ko, marumi ang labi. In other words, sinasabi niya, itong mga kasama ko, lagi sila nagbumura. Sila yung mga negatibo, yung mga pananalita nila, yung kanilang pamumuhay ay madumi. He saw himself. Alam mo, pag naranasan mo ang presence ng Diyos, makikita mo sarili mo. Hindi ka karapat-dapat. But praise the Lord, tinapik ng seraph yung kanyang bibig, tinatch, and then he was healed of his wickedness. You see, doon lang siya nakatayo sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, only those who are humble and respectful to God will stand in His presence. They are those who are aligned to God's will. Kaya nga kapag ang tao masama, namumuhay na masama, nakikita niya yung karumihan sa kanya. And as we serve God, let us evaluate ourselves if there are things in our lives that are not pleasing to God. Kasi pwedeng may mangyari sa atin, hindi natin alam. Let me give you an example. In 1 Samuel chapter 6, ito yung istorya, background ng story dito ay ang Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, mga kapatid, ito ay simbolo ng presence ni Lord. At ito ay nakuha. Kaya nga may salitang ikabod eh. In 1 Samuel chapter 4 verse 21, the presence of God departed from Israel because the Ark of the Covenant has been taken away by the Philistines. So yung Ark of the Covenant, simbolo ng presence ng Diyos. At nung ito'y napunta sa mga Filisteo, ang mga Filisteo nakaranas ng sakit, sinumpa sila ng Panginoon. Kasi hindi sila karapat-dapat na manahan sa kanila yung Ark of the Covenant. Bakit? Kasi hindi sila namumuhay na matuwid. And in this verse, in verse 19, it says, the Lord killed 70 men from Beth-Shemesh. Itong Beth-Shemesh na ito, wala naman silang kinalaman doon sa nangyari. Napunta sa kanila yung Ark of the Covenant na dala-dala ng guya, ng baka. Napunta sa kanila. Kasi ang usapan ng mga elders ng mga Philistines, kapag ka itong baka ay pumunta doon sa lugar, dire-diretso lang siya, at kung saan siya pumunta, ibig sabihin, itong nangyaring sumpa sa atin, itong mga sakit na ito nangyari sa atin, ito ay resulta ng kawalan ng respeto at paggalang sa Diyos. And that is the same thing that happened to Beth-Shemesh, to the people of Beth-Shemesh, because they look into the Ark of the Lord. Tinignan nila yung, masyado kasing may mga usi dun eh. May mga marites na noon dun eh. No? Sorry for the word marites, kasi naririnig ko lagi yan. May mga usisero, usi sa amin, tawag namin doon, usi. Usisero, usisera. Tingnan na, ano ba laman ng Ark of the Covenant? Hindi nila alam na yung Ark of the Covenant. Ito ay simbolo ng presence ng Diyos at walang sino man na pwedeng tumingin doon. Kaya meron dong seraphim na naka-cover doon. Sa loob doon, naroroon yung rod of Aaron na nag-blossom, nando doon yung mana, nando doon yung tipan ng covenant, the Ark of the Covenant. It's very holy. So nung tinignan nila ng walang paggalang sa Diyos, alam mo, hindi ka po pwedeng lumapit sa Diyos ng walang paggalang, walang respeto sa Diyos. Para silang, nung lahat sila nagtingin na ng ganon, automatically on that day, the Bible says 70 men from Beth-Shemesh died instantly. DOA. Patay. Kaya alam niyo sa Old Covenant, pagpapasok sa templo ng Diyos, sa Holy of Holies, ang mga pari, meron silang tali sa paa. At meron yung kalembang, meron, ano tawag doon, yung bell, ayan.
May tali yan. Pagpasok sila doon at may kasalanan sila na hindi nila hiningi ng tawad sa Panginoon, automatic, pag tumunog, gumano na yung paa nila, patay sila instantly. Kasi yung presence of the Lord, it's very holy. Walang sinumang tao na pwedeng makalapit doon na namumuhay sa kasalanan. Kaya, pagka kumalembang na yung bell, tumunog na, hihilahin na lang nila yung tao. Kaya, mahigpit ang mga Levita, ang mga Levites, because they were set apart to stand on the Lord's presence. And this time, walang Levites dito. And that is why God killed them. Kaya bang gawin ng Diyos yun? Karapatan ba ng Diyos yun? Yes, kasi ang buhay galing sa Diyos. Siya ang may karapatan na nagbigay ng buhay. Siya rin ang karapatan, may karapatan na kumuha ng buhay. And the people mourn greatly because of what the Lord has done. Verse 20. And the men of Bethshemesh said, who is able to stand in the presence of the Lord? This holy God. Sino ang mayroong karapatan? Sino ang may kakayanan na tumayo sa presensya ng Diyos? And David says in Psalm 24, verse 3, ganon din sabi niya, who may ascend in the mountain of the Lord? Who may stand in the holy place? Or who may stand in the presence of the Lord? Sino ang makakaakyat sa bundok ng Panginoon? Sino ang makatatayo sa harapan, sa presensya ng Diyos na banal? And he said the word, the key word in verse 4. He said, the one who has clean hands. Siya na mayroong malinis na mga kamay. Siya na mayroong matuwid, malinis na puso. Siya na hindi nagtiwala sa Diyos-Diyosan o sumumpa sa maling Diyos. Siya lamang, sila lamang ang makatatayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga tayo, when we worship God, tinataas natin ang ating kamay sa Kanya. Lord, cleanse me. Sanctify me. Purify my heart. Because in doing that, we aligned ourselves to God's will. We aligned ourselves to the will of the Lord for us to live a life pleasing to Him. Maging kalugod-lugod sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, to stand in God's presence means to have the approval of God. Kapag malinis ang kamay, malinis ang puso, ina-approve ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya mamaya, search natin yung sarili natin. Kung merong hindi matuwid sa ating buhay para approve tayo sa Diyos. Para maranasan natin yung presence ng Diyos. Kasi ang presence ng Diyos, mga kapatid, ito yung pinakamaganda, pinakamasaya, pinaka-the best na presensya. The Garden of Eden is the best place in the whole world. Why? Because the presence of God is in the Garden of Eden. Heaven is heaven because of the presence of God. And when you have the presence of God, or when you stand, or when you are in the presence of God, then you will feel something that will make you a different person. Bibigyan ka niya ng kapayapaan na hindi mo maunawaan. Bibigyan ka niya ng kapanatagan ng kaisipan. Bibigyan ka niya ng kagalingan. Purihin ang Panginoon. Kaya nga nung ang tribu ni Dan, tribe of Dan, sila kukunin nila yung kanilang inheritance. Humingi sila ng advice sa Levita. Ano sinabi ng Levita? Judges chapter 18 verse 6. Sabi ng priest sa kanila, go in peace. Humingi sila ng payo doon sa pastor. Meron po kaming gagawin. Meron kaming business. Ano po ang gagawin namin? And the priest or the pastor, the Levite said to them, go in peace. The presence of the Lord be with you on your way. The presence of the Lord be with you in your business. The presence of the Lord be with you in your family. So that your family will experience the love, the joy, the peace that comes from God. You see, sinasabi natin lagi na the presence of God be with you. May the presence of the Lord be with you. But in reality, it means may the Lord's approval be with you. Yun ang sinabi ng Numbers, ng Judges, in the New American Version. The priest said to them, go in peace. Your way in which you are going has
the Lord's approval. To have the presence of God means to have the approval of God. Pag nasa yung presence ni Lord, nasa iyo yung approval ni Lord. Kaya when Gabriel said, I stand in the presence of God, in other words, he's saying, I have the approval of God. When you stand in the presence of God, another way of saying that is, I have the approval of God. Amen? Can we give God the praise? Praise the Lord. Pangalawa, to stand in God's presence means to have access to God's presence. When you stand in the presence of God, when you experience the presence of God, you have access in Him. Access to God's presence refers to the ability to come into close relationships and fellowship with God in holiness. Ang pagkakaroon ng access sa presence ng Diyos, ito ay pagkakaroon ng pagkakatiwala, pagkakaroon ng intimate, close relationship with Him, having that intimate fellowship with God in holiness. Kapag in-approve ka ng Diyos, ibig sabihin namumuhay ka ng matuwid. Hindi ka makatatagal na makapag-minister sa Panginoon, na makapaglingkod sa Panginoon kung hindi ka mamumuhay ng matuwid. Access to God's presence refers to the ability to come into close relationships and fellowship with God in holiness. It signifies being able to approach the presence of God with confidence, communicate with Him freely, and experience His presence wonderfully. Na maranasan mo siya, magkaroon ka ng pagkakatiwala sa Kanya na ma-approach mo ang Panginoon kasi meron kang access sa Kanya. Kaya nga si Gabriel, siya'y labas-pasok sa presence ng Diyos. He's the angel that said, I am Gabriel. Gabriel means, God is my strength. And I stand in the presence of God. In other words, he has the approval of God. He has access to God's presence. Same with us, mga kapatid. Hindi lamang mga anghel ang merong access sa presence ng Panginoon. Bawat isa po sa atin merong access sa presence ni Lord. Amen? Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, meron kang access sa presence ng Diyos. Pwede mong maranasan yung presence ng Diyos. Pwede mong ma-enjoy at ma-experience ang presence ng Diyos. Pwede mong maranasan yung Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kagalingan, ang Kanyang pag-ibig na hindi maintindihan, hindi maunawaan ng pangkaraniwang kaisipan. Praise the Lord. Nanggigising lang ako. Kasi iba, ganda ng tingin sa akin. Sabi naman ng isa, hayaan mo yan. Si pastor nagpatulog dyan, hayaan mo si pastor din ang manggising. Ganda kasi ng lugar natin, parang hotel eh. No? Ganda ng ambience. At lalong itong gumaganda kapag yung presence ni Lord, dinidesire natin sa ating buhay. Nagiging extension tayo ng kaharian ni Lord. That is our prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Let your kingdom come. Let your will be done on us. As it is in heaven. As it is in heaven. Kung ano yung nasa langit. Ano yung nasa langit? Yung presence ng Diyos nasa langit. Tayo maging extension ng presence ng Diyos. Amen. Ang kaharian ng Diyos, kaya sa kaharian at paraiso kasi naroon ang presence ng Diyos. Pag wala ang Diyos doon, hindi na kaharian yun, hindi na paraiso yun. Kasi ang presensya ng Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kagandahan. Kasi ang Diyos napakaganda. Read your Bible in the book of Revelation. Ang ganda ng paraiso, ang ganda ng kaharian ng Diyos. Kasi ang pintuan, isang malaking perlas. Grabe ang kagandahan. Yung ginto, yung pavement, yung flooring ginto. Karat-karat dito sa atin. Doon, kalat-kalat. Dito, 14 karat, 24 karat. Yung ginto, ang liit-liit lang. Eh doon, kalat-kalat, aapakan, mamamangha ka sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Dahil napakaganda ng Diyos.
Pupunta tayo doon dahil nandun ang Diyos. Pag wala doon ang Diyos, hindi tayo pupunta doon. Kasi pag ang lugar wala ang Diyos, impyerno yun. That's why we need to love God. That's the reason why si David, he became successful at talagang naging wonderful yung kanyang buhay because of the presence of God. And we as God's people, we have access to the presence of God. Basahin natin itong Ephesians 2:18. No? Kayo po, basahin nyo ng malakas-lakas para magbasa naman din kayo. Okay? Ready? Go! It is through Christ that all of us, Jews and Gentiles, are able to come in the one Spirit into the presence of the Father. Amen! Amen! It is through Jesus Christ that all of us, lahat tayo, Hudyo at mga Hentil, ay may kakayanan sa isang Espiritu na makapasok sa presensya ng Diyos. Hebrews 10 verse 19, it says, "And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus." Because of the blood of Jesus. The blood of Jesus is our cleansing agent. Ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa atin. Ang dugo ni Kristo naglinis ng aking isipan, ng aking puso. Ang dugo ni Kristo hanggang ngayon may kapangyarihan. Ito'y may kapangyarihan 2,000 years ago. Until today, it has the same power to cleanse, make you holy. Gawin kang banal ng dugo ni Kristo. Kaya nga nandun ako sa prayer closet ko when I say, "Oh, let the blood of Jesus cleanse me." Then suddenly, bigla akong bumagsak. And I felt the presence of God. It is only through the blood of Jesus that you can enter into the presence of God. Why? Because the blood of Jesus will make you holy. Amen. Verse 20, by His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. Ganda ng New Living Translation. And since we have a great high priest who rules over God's house, verse 22, it says, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean. Nilinis tayo ng dugo ni Kristo. Kaya meron tayong right, meron tayong authority, meron tayong access to enter into the presence of God. You can experience the presence of God. You can enjoy the presence of God. Because of the blood of Jesus, we can enter into the presence of God. The blood of Christ is our access to the presence of God. Si Gabriel, meron siyang access to the presence of God because he lives for God. We as God's people, the day will come, we will be like angel. Pagdating natin doon sa kaharian ng Diyos, magiging katulad tayo ng mga anghel. Kung ang height ng angel ay 12 feet, or 9 feet, same din. Ang iba sa atin, magiging 9 feet. Kaya hindi na ako makikitang 5 feet lang. Baka ang height ko ay 10 feet. Nadoble na. Tapos iba na yung itsura ko. Kung gwapo ako ngayon, mas lalong gwapo doon. Kung maganda kayo, lalo kayong gaganda. Di ba? Lalo kang gwapo kapag ka nandun ka na. We will be like angels. Makakapag-travel tayo sa Milky Way, sa galaxy. Kasi ang angel nagtatravel lang sila eh. Praise the Lord, we have access. In the presence of God, we have approval. We have access. It is the blood of Jesus that will make us acceptable into the presence of God. And when you are in the presence of God, remember this mga kapatid. When you are in the presence of God, you have access to all the blessings of God. You have access. God has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places, in His presence, in Christ. Kay Kristo. Claim it.
Claim your healing. Claim your blessing. Claim your provision through the blood of Jesus. Why? Because you have access to God. Amen? Can we give God the praise? Praise the Lord. At pangatlo, to stand in God's presence means to have the authority of God. Ang pagtayo sa presensya ng Diyos ay pagkakaroon ng authority ng Diyos. Hindi ka makakatayo sa presensya ng Diyos kung wala kang authority ng Diyos. God has given us authority through Jesus Christ. Being in God's presence means having God's authority. Having the authority of God means being empowered and trusted to act as His representative on earth. He has given us the power. He has entrusted us to act on His behalf. We are His representative. We are His ambassadors. Kaya nga, we must act like one of His ambassadors. Kaya nga pagka ang presence ni Lord, ang Holy Spirit nasa iyo, magiging kakaiba ka. Magiging maayos ang pananalita mo. Maayos ang pag-iisip mo. Kaya sa mundo natin pag may kausap kang tao, gugulat ka Ano ba sinasabi nito? Hindi ko maintindihan. Kasi hindi maayos ang isip ng iba. Pero sa atin, because of the presence of God, iba yung ayos ng isip. As His representative, we reflect God's will, God's character, and power of God. To stand in God's presence is to have His authority. You see, Gabriel emphasizes his standing in the presence of God to assure Zechariah of the authority and reliability of his message. Nung tumayo si Gabriel sa harapan ni Zechariah, inassure niya si Zechariah doon sa authority ng kanyang message. Because being in the presence of God or standing in the presence of God means having God's authority. Pag tumayo ang isang tao, nadala niya yung message ng Diyos, meron siyang authority to speak. Meron siyang power, merong bigat yung kanyang sinasabi. Because he's under God's command. His words are not his own, but carry the full weight of God's authority. Yung salita ni Gabriel kay Zechariah, matindi yung authority nun. Matindi yung bigat, matindi yung kapamahalaan ng kanyang pananalita. Tingnan natin yun, balikan natin yung ating text. Luke 1 verse 19. The angel said, I am Gabriel. I stand in the very presence of God. It was He who sent me to bring you this good news. Inassure niya si Zechariah na ang message na dala ko galing sa Diyos. Salita ng Diyos yun, hindi ko salita. The same way, I'm assuring you na ang aking pinipreach dito galing sa Diyos. Galing sa kanyang salita. Hindi ko salita. That's why whenever I speak on behalf of God as His spokesman, as His representative. Pag umaharap ako sa mga tao, I am His representative. Gabriel said, I stand in the very presence of God. It was God who sent me to bring you this good news. Verse 20 said, but now, since you didn't believe, dahil hindi ka naniwala sa aking sinabi, sabi niya kay Zechariah, magiging tahimik ka. In other words, magiging pipi ka, hindi ka makakapagsalita hanggang sa maipanganak ang aking ipinangakong mabuting balita. For my words will certainly fulfilled at the proper time. Ilang months na naging pipi si Zechariah? 9 months. Di siya nakapagsalita. Kaya nang paglabas niya doon kasi nagpakita sa kanya, nag-reveal sa kanya si Gabriel, nandun siya sa templo. Paglabas niya doon sa templo, nagulat yung mga tao, hindi siya makapagsalita. Bakit? Hindi siya naniwala doon sa authority ng sinabi ni Gabriel. Pag hindi ka naniwala doon sa authority ng salita ng Diyos, hindi ka makakapagsalita. Ano man ang pinapangaral na salita ng Diyos dito, authority ito ng Diyos. Kapag ito hindi mo pinaniwalaan, wala kang sasabihin sa iba. Kaya nga marami sa atin hanggang ngayon, hindi marunong mag-share ng salita ng Diyos. Bakit? Unbelief. Kawalan ng pananampalataya.
Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pag nasa presence ka ng Diyos, lalaki ka. Lalago ka. Uunlad ang kaalaman. Uunlad ang karunungan. Hindi mo pwedeng sabihin, kulang ako sa kaalaman. Ang kaalaman, ang karunungan galing sa presence niya. Amen? Let us give God the praise. Praise the Lord. You see, being in God's presence will make you word full of power and authority as His representative. Again, mga kapatid, standing in God's presence means having God's approval, access to His presence, and His authority in our lives. Question, do you want to be one of those who stand in God's presence? Nais mo ba na maging isa ka sa mga tumatayo sa presence ng Diyos? Let us pray. Let's bow our head. As your eyes are closed, bow your head. Question. Nais mo ba? Nais mo bang maranasan yung presence niya sa iyong buhay? Nais mo bang maranasan yung approval ng Diyos sa iyong buhay? Nais mo bang magkaroon ka ng access sa presensya ng Diyos? Pag meron kang access sa presensya ng Diyos because of the blood of Jesus, you will experience wonderful things from God. You will have the authority that comes from God. So the challenge today for everyone, tayo tayong lahat. The challenge for you to have the approval, for you to have this access, for you to have this authority in God, you must live in faith. Live in faith, having a constant awareness of God's presence. Mabuhay ka sa pananampalataya. If you want to experience the presence of God, if you want to stand in the presence of God, it's by faith. Live in faith. Having a conscious awareness of God's presence. Magtiwala ka sa Kanya. And second, mga kapatid, live in reverence. Magkaroon ka ng reverence. In other words, magkaroon ka ng deep respect for His holiness. For you to have access to His presence. Have that reverence for God. Magkaroon ka ng paggalang, pagrespeto. Alam niyo po, sa Panginoon, sa Diyos, ang kailangan niya yung reverence. Kaya bawat lumalapit sa Kanya, hindi ka makakalapit sa Kanya nang wala kang inaalis sa iyong buhay. Remember when Moses came to the presence of God, God said to him, remove your sandals. Because his sandals are the symbol of impurities in his life. Even Joshua, when he encountered the captain of the Lord's army, the commander-in-chief, he is the type of Jesus Christ in the Old Testament. The Lord said to him, remove your sandals. When Isaiah encountered the Lord, Isaiah saw himself as a man of unclean lips. It's about having that reverence to God because God is holy. And of course, live in an intimate relationship with the Holy Spirit for you to have authority in your life. As your eyes close, bow your head. The presence of God is in this place. If you want to experience the presence of God in your life, just search yourself. Search yourself. Evaluate yourself. Am I
Ako ba ay naaayon ba ang aking buhay sa kalooban ng Diyos? Ako ba ay nakalulugod sa harapan ng Diyos? Ang buhay ko ba'y kinaluluguran ng Diyos? Ngayong umaga, kapatid, kung mayroong isang bagay sa buhay mo na hindi matuwid sa harapan ng Diyos, but you want to experience the presence of God, nais mo ang Diyos sa iyong buhay, hayaan mong gawin kang kakaiba ng Diyos. Alisin ng Diyos sa iyong buhay ang mga bagay na hindi matuwid. Maling relasyon, maling ugnayan, maling pananalita, maling pamumuhay, maling pagpili, maling pamantayan ng buhay. Align yourself to God's will. Let your life be pleasing to Him. Let the character of Jesus Christ be reflected on you. Mag-reflect sa iyo ang buhay ni Kristo. Si Kristo ang ating daan upang magkaroon ng access sa Diyos. Let the blood of Jesus cleanse you this morning. Yung paglapit sa altar na to, paglapit sa harap ay hindi ito paghatol sa iyo. Hindi ito pag-judge sa iyo. Ito ay pagpapakumbaba. Lagi akong lumalapit sa altar. Lagi akong lumalapit sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya, Lord, kung merong hindi matuwid sa aking buhay, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Nais kong maranasan ang iyong presensya sa aking buhay araw-araw.